Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang mainit na umaga sa inyong lahat. Mula dito, sa mo, halo? Pilang idibol? Sa Kalapad. Mula dito sa Lasak City, wala muna tayong new era of menopausal distraction look. Simple human being muna si Kuragan for today's vlog mga karagkarag kasi may hangover pa ako. Ang sakit talaga ng ulo ko. Nagkita-kita kasi yung mga schoolmate at mga classmate. Batch 1994 to 1998 mga karag-karag. Ako dahil pista nga dito sa Buburay di Mataling, Zamboanga del Sur. Yan yung address ko mga karag-karag. O diba? Nilatag ko na sa mga nagtatanong kung saan ang Lasak City. Ayun, nagkasiyahan ng konti. Umiksit agad ako kasi mahirap na pag lumala yung kalasingan ko. Wala si binata ko dito, si Kinoy, ha. Wala, lagapak na naman ako sa sahig. Kaya ayun, kaya itodo ko na rin yung pagkachismosa ko, kahit may hangover tayo para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya. Nako, eto na nga ang mga latest na mga chikahan, chismisan galore, na pinagchichismisan na mga active na mga chismosa at mga chismosa nating mga kababayan sa katatapos lang ng Miss Sindangan 2024 na kung saan sumabak si Annabel McDonald. Ayun. Third runner-up lang siya mga karag-karag at dahil sa kanyang placement nga, maraming mga beauty pageant lovers sa social media ang napataas at napaiknat ang kilay. Bakit daw naging third runner-up lang si Annabel Gayong? Naging first runner-up ato sa Miss Charm 2023. Lumaban na pang international yung beauty ni Annabel at yung katalinuhan ni Annabel sa Vietnam na nasungkit niya ang first runner-up sa Miss Charm. Bakit nung lumaban daw sa local pageant dito sa Pins, ayon nalaglak ganon at nakakusungkit lang ng third runner-up? Ano daw nangyari sa pa-judging system sa Miss Sindangan 2024? Unsa man imo hagahi? Unsa mo? Sigarilyo. Kaya pa sa kagipatong nakuha akong cellphone sa kuan ha, kadali lang. Wait lang jud gahi. Give me 5 minutes. Tambay lang sa kadiage. So, yun. At napanood ko yung performance ni Annabel mga karag-karag. Well, hindi naman na talaga maipagkaila natin na performer din talaga si Annabel kasi nasundan natin yung journey niya noon sa Miss Universe Philippines. Anong taon nga yun? Tapos lumaban siya sa Miss Charm 2023 na kung saan nabash nga siya, di ba? Dahil sa kanyang pa-evening gown na hindi napagdaan noon sa preliminary. Tapos biglang bumawi si Annabel sa kanyang performance sa final na kung saan very queenly kaayo, tapos ang lakas ng kanyang karisma at doon talaga grabe yung cheer kay Annabel at yun nasungkit nga niya ang first runner up at maraming mga pins na nag-congratulate at we are so proud of you Annabel, ang naging eksena galore after niyang mabas sa preliminary performance dahil sa kanyang pa-evening gown, di ba? Kung matandaan niyo yun mga karag-karag, ako fresh pa sa aking memory galore. So ngayon, balik tayo sa Sindangan. Na, Hakot Award daw si Annabel sa Miss Sindangan 2024. Nag-perform ng bongga. Nakasagot sa kanyang Q&A. Pero bakit daw naging third runner-up? So, eto na yung, pag ikukumpara natin yung naging sagot ng winner sa Miss Sindangan 2024 at ang naging sagot ni Annabel bilang third runner-up sa Miss Sindangan 2024. Kayo na yung humusga mga karag-karag kasi Englishan galore. At alam nyo naman yung English limited edition lang ni Kuragan sa aking vocabulary. Pas ako sa tagayan sa Englishan dahil alam nyo naman, bobo si Kuragan sa Englishan, mahirap nang mabash dito, di ba? Kaya todo na natin to sa mga matatalino dyan. Watch this kung sino nga ang umangat sa sagutan portion na to. How would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community? How would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community? So your timer starts now. Good governance is not only promoted, but effectively and dynamically demonstrated by this administration, spearheaded by Mayor Labad-Labad, is obviously the key to success. But as your Binibining Sindangan 2024 hopeful, I believe that likewise, collaboration is the cradle towards
success that is not just solitary, but felt, led, and driven by the grassroots level. I am a quite passionate advocate volunteer at Save the Children Philippines, where we believe that every child deserves to grow up in a safe and ample space where every sustainable goal no longer is an impossible dream, but rather together with the children spearheaded by the local government unit and I, as a dynamic volunteer and social science graduate, I can also promote Sindangan's tourism and include its children and downtrodden communities to truly empower the grassroots level to rise above and ensure that no dream remains impossible. Together, Sindangan, we can make all of our collective dreams possible. Thank you so much. How would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community? Let me repeat that question. How would you define good governance, and in what way can you, as Binibining Sindangan, promote this in our community? Your timer starts now. Good governance sees leaders that are first compassionate because they are able to relate to the needs of every single Sindanganon. Second, good governance also sees hard work and initiative because they are able to rise through every single problem and be able to come up with solutions. And lastly, good governance also has accountability because with the responsibility that they have, they're able to become good leaders who are accountable for the power that they hold for the people. And I, as a Binibining Sindangan 2024 candidate by God's grace, will be able to promote this and to encourage other people to follow good governance because again, Sindangan is a municipality of dreams and we are dreaming of becoming a city either at the end of this decade or at the start of the next. And in order to reach that dream, I will encourage every single Sindanganon either through social media, word of mouth, or even through my actions to really take that step forward to make Sindangan the home and the haven that it deserves to be. So yan na mga karag-karag, clear in aqua water pa. Di ba? Kung narinig at napagkumpara ninyo ang sagot ni Annabel at sa winner sa Corona sa Miss Sindangan 2024, sa tingin nyo mga karag-karag, deserve nga ba ni Annabel ang third runner-up or deserve ng winner na mangusuan si Annabel? Deserve nga ba ng mga judges sa Miss Sindangan 2024 na mabash dahil sa naging placement ni Annabel? Kasi sabi talaga ng mga hanas at mga banat sa social media mga karag-karag, paano daw at ano daw yung ginawa ng mga judges sa Miss Sindangan 2024? Bakit daw naging third runner-up lang si Annabel? Ngayong naging first runner-up ito sa Miss Charm. Sinayang daw nila si Annabel mga karag-karag. Yun yung mga hanas nila. So, comment down below kung ano yung magiging reaction nyo, kung sang-ayon ba kayo sa mga palitan ng kuro-kuro ngayon sa social media sa pagiging third runner-up lang ni Annabel sa Miss Sindangan 2024. Binibining Sindangan ba to? And thank you for watching mga karag-karag. See you in my next vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag and bye-bye. O naragahay mong sigarilyo.